Aprobado na sa Komite ng Senado ang mahigit 2 bilyong pisong panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa gitna ng pagdinig, nagkasagutan naman sina Vice President Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Sa mahigit 2 bilyong pisong 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, may ilang mga naging tanong si Senador Risa Hontiveros kay Vice President Sara Duterte. Ikukonsidera raw ba ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP, mayroon din ang mga ibang ahensya tulad ng medical, financial at education assistance. Para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya, napupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pero nagkainitan ng dalawa nang tanungin ni Hontiveros ang tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. 2, Madam Chair. Okay, 2. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. Natanong ang VP tungkol sa kanyang security. Ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? It was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Sa huli, pasado sa komite ang hinihiling na 2.037 billion na budget ng OVP. Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit pa ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines. Except, joke lang ma'am. Magandang hapon. BP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, muling napunta sa politika ang usapin ng makapanayam ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Di raw siya natatakot na ma-impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang bise. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pagpaalisin nila ako dito,
or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos, Do I regret helping? Do you want to answer the question? Or alam mo ba ang sagot? ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.